Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Tinanggap ng Office of the Vice President ang mga ambassador ng Italy at United Kingdom sa isang pagpupulong upang iparating ang kanilang pakikiramay sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino. Ipinahayag din ng dalawang opisyal ang kanilang pag-alala sa nalalapit na Bagyong Uwan at ang pakikiisa sa mga Pilipino sa gitna ng kalamidad. Pinapurihan naman ng Office of the Vice President ang malasakit at suporta ng mga banyagang kaalyado sa panahon na nangangailangan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Naka-full alert status na ang buong unit ng PNP alinsunod sa inaasahang epekto ng Bagyong Uwan sa bansa. Kaugnay nito ay handa na rin ang pangkat ng PCG, AFP at BFP para sa rescue at emergency operation sa mga maapektuhang lugar. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Buong puwersa nang nakaantabay ngayon ng Philippine National Police o PNP upang tumulong sa mga operasyon ng paglikas at pagtugon sa mga maapektuhan ng Bagyong Uwan sa bansa. Ito ay kasunod ng ulat ng Pag-asa as of 5 a.m. forecast na posibleng maglandfall ang bagyo sa southern portion ng Isabela o northern portion ng Aurora bukas ng gabi Linggo o sa Lunes ng madaling araw. Alas 10 ng gabi ng Biyernes nang makapasok ang uwan sa Philippine Area of Responsibility sa utos ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inilagay na ang lahat ng unit ng PNP sa full alert status upang tiyakin ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa kalamidad. Bukod dito ay nakipagtulungan na rin ang buong hanay sa mga lokal na opisyal sa pagpapatupad ng preemptive at mandatory evacuations. Batay na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa patnubay ng Department of the Interior and Local Government na makipag-ugnayan ng kapulisan sa mga LGU at ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Kasabay nito ay aktibo na ang mga disaster response team ng PNP sa iba't ibang rehiyon, partikular ang northern part at central part ng Luzon na inaasahang lubhang maaapektuhan ng uwan. Kaantabay din ng pulisya ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection para sa mga rescue at emergency response, partikular sa mga lugar na madaling bahain o gumuho ang lupa. Git naman ni Nartates na mahalaga ang maagang koordinasyon sa mga LGU at disaster response teams upang matiyak na ang mga pamilyang naninirahan sa mga delikadong lugar ay mailikas ng maaga. Paalala naman ng PNP sa publiko na manatiling kalmado, sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan at umantabay sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at ng iba pang ahensya ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Princess Castro nag-ulat para sa Golden Nation Network. Nagsagawa ng serye ng inspeksyon at aktibidad ang Bureau of Customs din Aquino International Airport o BOC na iya upang mapalakas ang operasyon at ugnayan sa mga katuwang na ahensya. Kabilang sa mga lugar na binisita ang DHL Express Philippines, Cargo House, Philippine Airlines at People's Air Cargo and Warehousing. Isinagawa rin ang parcel sampling sa Central Mail Exchange Center para sa mga kahina-hinalang padala na maaaring naglalaman ng pinagbabawal na droga. Ito ay bilang bahagi na rin ng pagpapatibay ng seguridad at transparency sa serbisyo ng ahensya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.